Hindi ko alam kung ano ang basehan ng auditor kung bakit niya diniretso doon sa notice of disallowance agad. Kasi ang naalala ko kaninang sinabi niya was, kasi daw po yung Special Disbursing Officer ay nagsalita na somewhere na in-instruct daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. Yun daw yung basehan niya. Well, kailangan, I don't know kung first-hand knowledge yun, I don't know kung personal knowledge yun, pero sa mga ibang question kanina was, yung mga knowledge niya about sa statement ng mga Special Disbursing Officer was just being a spectator doon sa mga proceedings na nangyari doon sa House of Representatives. Now, the question is, kapag hindi siya part ng official auditing process, hindi documented at nakuha mo lamang sa third sources yung mga basihan mo para tumalon ng isang step doon sa customary or hard na requirement ng circular, I don't think yun na isang valid na basihan para lagpasan yung mga bagay na yun. I'm not really sure about sa requirement ng circular kung pwedeng tumalon sa notice of disallowance kaagad from audit observation memorandum. Pero I think on the virtue of fairness, I think mag-stick ka dapat sa custom na kung ang expectation is kailangan mo nang dumaan sa isang step bago ka pumunta sa isang step, dapat meron ka dapat valid na basehan para tumalon. And yung valid na basehan mo yun is dapat base siya doon sa audit process mo mismo at hindi base sa hearsay o base sa naririnig mo lamang na galing sa ibang avenue at hindi part ng official performance ng duties mo. At natanong din siya kasi yun nga, hindi nga siya nahinga ng paliwanag. Bakit ganun? Kung nangyari man yun na idiniretso na lang ang pagbigay ng pondo, hindi siya nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, diretso ng notice of disallowance. At yung notice of disallowance hanggang sa kasalukuyan, saklaw pa pala noong 6 months attorney. So wala pa talagang yung parang pinaka-pinal yung nababanggit din kanina ni Attorney Attorney Harold. Which is tama yung sinabi ni Attorney Sal kanina, which is nagpapakita ng tendency talaga ng prosecution na ito. Even yung naunang article. Kahit yung naunang article, hindi papasa yung grave threats saka inciting to sedition sa korte. And ito ring audit nila, baka hindi nga rin pumasa ito, hindi pa final baka hindi rin pumasa sa korte, hindi rin pumasa sa commission. Ngayon nag-a-appeal sila. Bakit natin pinag-uusapan dito? Di hamak na mas malaki yung required proof and amount of evidence na required para ma-impeach mo si VP Sara Duterte. Doon nga hindi pa naging final, doon nga hindi pumapasa. Bakit nyo ipinipilit dito? Kaya hindi ko rin masisi si Prosecutor Lorna Capunan kung nagre-resort na lang siya sa innuendos kasi nahihirapan siyang mag-prove Every time makabanggit siya ng tao, innuendo, may connection parati. Wala ka namang proof na connection. Kapag sinabi mong address, innuendo parati na yung address na yun yung place kung saan dinistribute. Malay mo, address lang yun ng tao, hindi po ba? So, kailangan nyo, Madam, prosecutors, kailangan nyo po talagang magbigay ng ebidensya. Wala na po tayo doon sa pagpapublicity natin doon sa House of Representatives. Hindi po pwedeng ulitin nyo lang yung ginawa nyo doon and then ngayon mag-innuendo na lang kayo ng innuendo kung ano-anong Superman ang kino-comment ninyo. Tinitake advantage nyo yung leniency ni Presiding Officer Chis Escudero and then nakikita rin actually natin dito na tinotolerate rin sila ng defense kasi rinerespeto ni Counsel Mike Poa, ni Counsel Christine kanina yung kasi po si Lorna Capunan medyo may edad na po at kagalang-galang siya na abogado sa Pilipinas. Salata naman po na tinotolerate siya kahit hindi na proper yung pananalita niya sa witness at sa ibang mga participant ng proceedings, hindi na siya pinapagalitan ng presiding officer at hindi na rin po nag-o-object yung kalaban. Pero sinasagad niya po kasi ang daming conclusion of law, ang daming conclusion of fact, lahat po, ang dami pong pwedeng i-object kanina pero pinagbibigyan lang po kasi po siguro dahil magalang tayo sa mga matatanda. So kung ako po ang tatanungin, hindi pa rin po talaga napapakita yung actual misuse ng COA witness because number one, yung COA naman po ay, or itong mga COA officers ito or itong mga witnesses po nila from COA ay limited lang naman po yung competency, ano yung personal knowledge nila which is related nga lang po dun sa COA for auditing purposes. Kasi yung trabaho naman po ng COA ay mag-audit lang po talaga yan ng public funds na ginagamit po ng mga government offices natin at hindi naman sila to determine whether or not may criminal liability po ba talaga yung mga parties. Kaya nga po kung makikita natin dun sa joint circular sa section 8, dun sa confidential funds joint circular, ang nakalagay lang dun, pag hindi nag-liquidate yung government agency, magkakaroon ng presumption of personal use or misuse at pwede na yun siya gamitin for the filing of the subsequent criminal cases. So yung main issue talaga ng prosecution dito, kung puro COA witnesses yung ipepresent nila, ang competency lang po ay hanggang dun nga lang sa auditing at hindi mapapakita yung actual elements of criminal
criminal misuse po of public funds. Yun yung assessment ko lang. And yun nga po, di ba, yung in-explain din ni Presiding Officer Escudero nung kunasyon niya si Attorney Wamil, yung first witness, na yung Section 8 is for criminal filing purposes. Yun yung understanding ko po dun sa part na yun. And then, pangalawa po, yung gusto ipakita dito ng prosecution ay yung ibang pinagamitan ni VP Sara ay hindi naman daw for confidential or intelligence purposes. So, pag ganun, syempre, yung maging conclusion po nila yan ay may misuse na. Pero, ang dilemma lang po sa ganung legal theory, again, yung COA po is not competent to testify as to that kasi limited nga lang sila dun sa auditing practice or sa auditing function nila as a COA. And kung tatandaan din po natin sa mga COA cases, yung pinakadulo po talaga niyan after ma-finalize yung notice of disallowance all the way sa Supreme Court, ang main liability po niyan is civil liability lang, which is for restitution, yung para ibalik yung pera. 'Di ba? So again, take note, civil liability yung main liability po ng mga notice of disallowance. And in COA cases nga din po, like what I have explained previously dun sa Madera case, meron ding good faith defense. Meaning, kahit na hindi nasunod yung auditing standard or iba yung napagamitan ng pondo, pero kung mapakita naman nung respondent na may good faith siya sa paggamit ng pondo niya, ay posible pa rin walang civil liability na mag-a-attach. Pero posible pa rin sabihin ng Supreme Court na final na may notice of disallowance po talagang nangyari. At yun nga po yung nangyari dun sa Madera case. May notice of disallowance talaga na dineclare ng court na final yun siya, pero walang restitution na pinagawa kasi may good faith na defense. And then, yung next question na lang po dyan, kung ginamit ba yung public fund for a different purpose, hindi ba yun siya malversation? Hindi ba siya criminal malversation? So, yung masasabi ko lang po at present based on this witness na pinapresent, again, COA officer kasi ito siya. So, limited nga po yung competency niya or yung personal knowledge niya dun sa auditing functions ng COA because yung COA is not for criminal liability purposes. Ang trabaho nga lang po nila ay mag-audit, tapos mag-a-attach yung presumption, tapos magre-recommend lang sila ng filing of criminal cases kasi ibang department po or ibang government office yung mag-handle na ng criminal prosecution for mga alleged na nag-violate ng mga COA auditing practice at tingin ng COA na may corruption din po talagang nangyari. And kaya po natin masasabi din na hindi talaga competent yung COA to testify whether or not may criminal act bang nangyari talaga is because in criminal cases po kasi beyond reasonable doubt po yung kailangan na evidentiary threshold niyan, which is hindi naman po ganun yung requirement para sa mga COA cases such as a notice of disallowance. Ang kailangan lang niyan na mapakita ng COA ay hindi nasunod yung auditing standards or auditing requirements na naka-provide sa joint circular. Kung hindi na comply yun, therefore you can be subjected to a notice of disallowance. Pero hindi po porket na subject ka to a notice of disallowance means na prove na beyond reasonable doubt yung possible criminal liability ng isang respondent. Because again, the COA is limited lang po for a very specific purpose which is to audit po yung public funds. So overall po ang masasabi ko lang kung ako po ang tatanungin ninyo, yung professional assessment ko po ay may mga ano pa talaga, may mga hurdles pa na kailangan ma-overcome yung prosecution para mapakita yung actual misuse. Kasi kung tatandaan din po natin, di ba, yung legal definition ng betrayal of public trust, one of the examples po niyan ay yung tyrannical abuse. So dapat makorelate din ng prosecution dito paano yung isang action na could only result to a civil liability of restitution, paano yun siya, yung ganong liability lang could amount to tyrannical abuse of power. Diba? Plus the mere fact, pag COA cases nga lang po yung magiging pinaka-argument nila ay may good faith defense pa. So overall po makita natin, madami-dami rin po talagang mga possible arguments or defenses yung defense. Pero kung based lang po sa evidence so far, kung ano lang yung mga na-present ng prosecution, ay tingin ko po madami pang kailangan ayusin po yung prosecution para mas mapalakas pa yung case nila. Okay, so yung next na lang pong gagawin natin dito ay abangan na lang po natin yung mga next set of hearings and defense of the defense, kung ano yung mga papakita nilang counter arguments to this, or kung tingin ba nila hindi na nila kailangan mag-present ng defense. At yung isa pa po na very excited din ako is kung whether or not lalabas ba kaya talaga sila Andilim at sila Mary Grace Piatos. Kasi pag lumabas yon, may mga favorable arguments din po yan for either parties na posibleng mangyari. Pero tsaka ko na po yun explain kung magpakita sila. Kung hindi naman magpakita, edi no need na natin i-discuss kasi magiging speculative po tayo. E di ba ayaw po ng Supreme Court ng mga ganong speculative. Okay, so anyway, yan na po ang masasabi ko for day 14. Kung gusto nyo Dapat talaga ay lahat po tayo kumilos
para maayos itong problemang ito. Aha. Dahil hindi po ito problema pang isang taon lang, pang isang araw, pang isang buwan. Aha. Kung hindi ho ito natin sama-samang pagtutuunan ng pansin, hanggang apo na natin, problema na yung basa sa Pilipinas. Di ba? Totoo. Oo. Ang sabi nila, ano ba talaga ang ipinakikipaglaban ng mga taong nagagalit sa baha na yan? Matagal na naman anyang may baha talaga sa Pilipinas, Nelson eh. Oo At sa nga lahat naman. daw po ng administrasyon, ay talaga namang nararanasan niyang baha na yan. Ang pagkakaiba, mga Oo. babayan, pinondohan po kasi ng napakalaking halaga ang mga flood control project. Yun. At kung susuriin po natin sa mga nagdaang budget na naaprubahan, ang pondo ng flood control project malaki pa sa pondo ng Department of Agriculture. Saan naman kayo nakakita ng panahon Oo. na ang isang project ay may pondo na mas malaki pa doon sa isang departamento na para mag-produce ng mga pagkain? At mas malaki pa sa Department of Health, nasa saligang batas, dapat ito ang pinakamalaking pondo. Sa education. Education, Oo. education, tama, di pa DOH, ano ha? Ayun ang problema natin. Kaya po, kaya hinahanapan, di ba? Kasi ipagmalaki mo na mayroong 5,500 flood control project na natatapos na at may ginagawa pa. Tapos, nakita natin kung gaano kalaki ang budget para dito, natural, hahanapan ka. Yun na di nga. ba? Kapag ka sinabi mong flood at control, dapat bumabaha man, kontrolado, hindi yung hanggang dibdib. Dapat daw ngayon, hindi na flood control ang tawag eh. Flood Management Program. Kasi yung flood daw talaga, hindi mo naman talaga makokontrol eh. Mamamanage mo lang daw talaga atayan o so on. Oo, kahit ano pa itawag natin dyan, basta po yan ay napapakinabangan at itinayo ng tama, merong epekto, di ba? Totoo. At saka dito lang natin nalaman sa pangyayaring ito na ang isang lugar na pinondohan uli. Paulit-ulit. 3 beses pinondohan, isang lugar, Yes. is same project, same location, Nelson, Pero wala. pagkatapos Wala. nawala yung pondo, yung proyekto hindi nagawa. Ayan. Yun ang iskandalo po dito eh. At ang Ano, ha? atin pang hinahanap, mga kababayan, kasi nagkaroon na ng mga pagbubunyag eh. Oo. Nagkasanga-sanga na eh. Marami pong sa mga unang investigasyon, lumutang na mga pangalan. Opo. Contractors, 15. Mga congressman na contractors, 67 ba yun dyan? O mahigit? Ha? Hindi, 64. Oo. Contractors. Oo, madami. 64, basta 67, mga ganun, 60 plus. May na Oh. mga nabanggit na matataas na opisyal ng gobyerno, mga senador, congressman. Ano ang nangyari? Wala Oo. po eh. Wala, nahalata po kasi na kapag ka iniimbestigahan, hindi, ito na, flood control, di ba? Matutunto na eh. Yun. Biglang pinipigil. Biglang yung nag-iimbestiga, nagkakaroon ng kaso. Yung tumitestigo, bigla namang nagkakakaso. Oho. Anong iisipin ho ng mga kababayan natin? Pinagtatakpan po talaga itong flood control. Yan. Kaya kapag ka umuulan, hindi ho natin maiaalis sa mga kababayan natin na una, sumama ang loob. di ba? Yan. Pangalawa, hanapin. Totoo. Asan yung flood control? Asan yung mastermind? Tsaka dito, Nelson, isipin po ng mga nagagalit at tsaka minsan binabash pa tayo. Ba't ba kayo yung dalawang paulit-ulit sa bagay na yan? Kasi po, naalala nyo, mismo ang Pangulong Bongbong nanawagan nito eh. Hindi naman po kami nagpasimula nito, di ba? Hanggang ngayon, kiniklaim nga ng Pangulo at ng administrasyon na sila ang nagpasimula ng investigasyon ng flood control anomaly. Di ba? Kaya nga po, tuwing bumabaha, tuwing nagkakaroon po ng ganito, malakas ang buhos ng ulan, lagi natin ipinakikita kasi sinusunod natin yung sinasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Di ba? Ngayon, nung ipinakikita namin, tapos nagagalit kayo, para ma-push natin ang Pangulong Bongbong na ituloy-tuloy po itong bagay na ito, Nelson. Di ba? Ngayon, kung sino ang tatamaan, sabi ni Senador Ping Lacson, sundan natin ang Ebidensya. ang itinuturo ng ebidensya. Ang problema, nung may itinuturo yung ebidensya, sabi niya, teka muna, hindi dyan. Banda dun, sa kaliwa. Huwag dito. Ganun ang nangyari, di ba? Kaya nga dapat ma-manage yung flood. Kasi yung flood parang ibang tinutumbok eh. Ano ha? Yun po Talaga ang ano. naman, oo. Kaya kung kami naman po ay naniningil sa usaping ito at yung iba pa po nating mga kababayan, yung ating mga netizens, ano ha? Sila mismo nagpo-post eh. Totoo. Diba? Sila mismo ang humihingi po ng katarungan sa bagay na ito eh. Yes. Yun po ang yun po ang sentimiento kasi yun po ang tinatak ninyo sa isip ng ating mga kababayan. Di ba? Hindi naman tayo maghahanap dyan ng makita natin
Asa ba yung flood control? Ito po, Oo. maayos ang flood control. Bumabaha pa rin ho sa amin pero andito, nakikita natin. Ayan, oo. Problema, bumabaha, asan yung flood control? Walang maituro di ba? Example dyan, yung sa Marikina, di ba? May Yan. nagtuturo silang structure Oo, na totoo. maayos Oo. So kahit na mga bumabaha doon, hindi masyadong naghahanap yung mga tao. Totoo. At saka naramdaman nila, wala talagang masyadong baha. At saka, aminin natin ang Metro Manila, below sea level tayo, di ba? Talagang kapag high tide, minsan nga kahit walang ulan, talagang may mga Babaha lugar na talaga. binabaha talaga tayo. Pero kung wala kang maituro, nasan yung mga ginawa ninyong flood control? Na pinunduhan nyo Wala. ng Wala tayong bilyon. makita. Oo. Doon ho talaga, hindi ba? Tapos ang nakikita nila, may mga pera-perang diniliver. Oo. Tapos yung mga nag-deliver, tinuturo na kung kanino napunta, Oo. bigla yung aawatin, di ba? Ayun. Magkakaroon nga ho ng hindi magandang impression sa inyo. Sasama talaga loob ng mga taga-Kalumpit Bulacan, Oo. mga taga-Hagonoy, mga taga-Malolos. At buong Pilipinas. Yan, buong Pilipinas. Katulad Opo. nito, Jen, no? Kahapon pinakita natin Metro Manila, Okay, di may ba? papakita ba ulit tayo? Ito, Yun sana, Oriental Mindoro. Nako! Nalubog sa baha ang Kagisikan Elementary School sa Kalapan. Ba? Di ba pagka-school dyan na yung evacuation center? Dapat. Hindi po pwede dahil baha din sa kanya Ha? Sa pag-iikot ni Principal Evangeline Raimundo ng Bukayaw National High School, mataas rin ang baha sa barangay Bukayaw, Calapan City. Particular sa entrance gate ng Bukayaw National High School. Entrance pa lang. Ha? Pasukan pa lang. Naku po. Binahana, Ba? Balik tayo sa Quezon City. Oh. Mahigit 4 na residente inilikas sa Sitio 1 at Astor Street, Barangay North Fairview. Tingnan mo yung baha dyan, Nako. Lagpas Bewang. Halos North Fairview, sino ang ano yan? Sino Quezon ang City yan. district representative dyan? Aabot sa dibdib ang baha. Pinasok ang ilang bahay. Anong district ba yan? Di ba sa Quezon City, ang dati nung nagkalabasan, marami din mga flood control projects dito sa Quezon City? Oo. At ito, Jen, Oh. dahil sa pag-apaw ng Tulyahan River, hindi ba? Ang ibig sabihin nito, may ilog. Oo. Kung yung ilog may flood control, hindi aapaw yung tubig. Diba? Totoo. Kung umapaw man, naku, dito, matindi Ayan, ang naku baha po, dito. yan. Gumuho po ang lupa. Ayan sa gilid ng ilog, sa barangay Paltaw, Pulilan, Bulacan. Mawasak ko. Talaga naman. Paano kung bahay mo? Malamang ninervyusin ka dyan. Siguro sasabihin ng iba, ba't kasi kayo dyan nagtayo ng bahay, di ba? Kasi wala, dati siguro may lupa. Di ba parang may pader sa kabig? Oo, naubos na naubos. Tinatayuan ba ng pader yan? May tinatayuan parang construction. Itatayo na nga Ganon. Oo, nautaw. Naku po. Sa Botolan, Zambales naman, Yan. bumigay ang dike, ang dike. Dulot ng pagtaas ng tubig sa ilog sa Bukaw River, Botolan, Zambales. Pagka Parang- nasira ang dike, baha sa kabayanan. Totoo. Oo, lalagpas yung tubig Ayan, may backhoe na, Sa Paranaque, balik tayo, yung maraming basura dagat ng basura. Nagagalit na si Mayor Olivares dyan. Tingnan nga natin, wala. Kaninang umaga kasi ay Yan ba yung pinuntahan ni President kanina? sa Las Piñas. Las Piñas ba yun? Las Bagay, Piñas. magkadikit lang yung Las Piñas sa Paranaque. Oo. Paranaque. Ayan, Asiana. Oh, Ba, yung yun mga na yan. basura, ayan, Oo. tinatanggal na isa-isa. Ayan talaga. Paano tayo lalangoy sa dagat ng basura? Hindi commercial yan, ha? Totoo ba ito, Nelson? Totoong commercial. Ay, totoo. Totoong commercial. Basura yan. Ayan, dagat Puro na. plastic, no? Aha. Nakita ko dyan yung may pinakitang, para sa Australia yata yun Oh. Na, di ba, yung mga tubig, may mga tubong nilalabasan yan, di ba? Yes, meron yan. Ang ginawa nila doon sa mga tubong malalaki, nilagyan nila ng trap ng basura. Yun pa yung pangharang. May totoo yan. Dito sa may San Juan River. Ganun din ginagawa nila. Mukhang dito wala kasi dyan, napunta lahat. Kasi kung may ganun, madali lang makuha yung basura. Tapos may nakaabang na kagad doon sa na umaangat yun, Oo. kinukuha yung basura. Oo. Pero ito, malamang tonelada ito, Nelson. Alam mo, sa pagkakataong yan, una, mali naman talaga magtapon ng basura sa ilog. Kung totoo. saan, di ba? Kung saan yan. Mali yan. Pero malaki din ang responsibilidad ng unahin na natin ng local government para ipatupad ang disiplina. Hindi Totoo. ba? Sa garbage management yan. Oo, kasi kung walang ganun, ang mga tao naman, hindi yan by default maayos magtapon ng basura. Oo. At saka sa isang munisipyo dito sa Metro Manila, 100 millions ang budget sa waste management. Oo. Pasay lang, lit-lit ng Pasay, mga 400 million Ayun Kung di ako nga. nagkakamali.